Nagtipon sa isang hotel sa Davao City ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Pangunahin umano nilang layunin, tutulan ang People's Initiative kaugnay sa isinusulong na charter change. Kabilang sa mga dumalo ang dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez. Nais ko pong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. Anya, responsibilidad niyang tumindig sa issue, lalo't marami siyang nakumbinsi noon na bumoto sa kanyang dating boss na si Pangulong Marcos. Marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon. Ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan at paano higit pang gustahin ang kabal ng bayan. Pinasaringan naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga nagtutulak ng pagbabago sa saligang batas. Hindi lang yan nais maging Chief Executive Officer na walang mandato sa taong bayan. Ang gusto pa niya ay forever without limits. Ang tanong, paano pa kayo? Hindi naman napigilan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na magalit sa kasalukuyang administrasyon. Ikinadismaya niya ang umano'y paglaganap muli ng iligal na droga at pagbabalik ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF. May binitawan pang hamon ang alkalde kay Pangulong Marcos. We are unhappy. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Davao City.